Hello mga katutles, welcome to my channel. And magpapakilala pala ako sa inyo. Ako si James Roger Migalgo, former police officer in the Philippine National Police as a non-commissioned officer. Set forward to the UAE for career advancement. Mga katutles, this is my first vlog, video. At ang topic natin ngayon ay regarding sa pag-asimbol at disasimbol ng baril. Ito po ay CZ75B, isa caliber 9mm. Mga katutles, as a shooting instructor, ang baril na po ito ay common na napakaganda ng napakaganda po ng baril na to, lalo na po sa precision shooting, kung hindi limit sa kaalaman ng iba. Last year po the competition po ang shooting range namin at ang nag-champion po ay gamit ay CZ. Although ito ay CZ75, yung champion po ay gamit niya ay CZ Shadow 2. Limit po sa kaalaman ninyong lahat, correct me if I'm wrong, ang CZ75, ipa-flash po natin sa screen, yung CZ75 at saka CZ Shadow, ito po. Okay, ayan. Ay pareho lang po sila. Halos magkapareho lang po sila ng internal. Ang nagkaiba nga lang po nila ay ang frame, tsaka mas longer barrel po siya, kasi yung CZ Shadow is ginawa siya for talaga yung design siya sa competition, so precision shooting is napakaganda na napaka-precise niya, sa 25 meters talagang hindi ka didismaya, ang barrel na to. Well, mga katutles, ang topic natin ngayon ay pag-assemble at disassemble. Siyempre, kung kayo ay may kagayang baril na gaya nito, ang maintenance po ang pinakamahalaga sa baril para po magtagal, mas maganda, hindi magbago yung performance ng baril. Yun yung performance. So yung maintenance ng baril, saka dapat po knowledgeable po tayo, kasi yung basic, yung pag-fill strip lang is basic yun. Kung gusto nyo talaga kayo ay meticuloso sa paglilinis ng baril, kailangan po natin matanggal yung carbon, nabibuild up. Siyempre may mga basic naman tayo ng panglinis ng baril, Ito yung katawag na CLP, Clean, Lube and Protect. Aside sa ibang panglinis, during pala sa aking military, in service pa ako, yung paglilinis namin ng baril, gamit namin crudo. Binababad namin yung baril, tinatanggal namin yung mga parts, binababad namin para lumambot yung carbon deposit sa baril, sa baril naman na to, hindi yan advisable. Hindi mo pwedeng ibabad tong baril na to kasi ito mamahalin, kasi yung crudo, yung mga kerosene, yung mga ganyan, metal eater po yan. Hindi po yan effective yan sa pagtanggal ng mga carbon deposit o dumi ng baril.
Pero hindi yan mabuti sa metal, no? Kasi lalo na yung kumakain niya ng nasisira yung bakal. Lalo pala yung yung sa WD-40, yung most common na ginagamit din namin, hindi rin siya advisable, no? Sikat na sikat yung WD-40. Pero yun na nga, metal eater siya. Metal eater. So, sa paglinis ng baril, gumamit lang po tayo ng nylon brush. Meron naman yung wire brush o copper brush. Yun. Pero para sa akin, hindi ko ginagamit yung metal brush, no? Kasi nga, metal to metal, ano yan, tawag dito, yung may epekto yan sa, lalo na sa barrel, no? So, mga parts, ako metikuloso ako, gusto ko lang talaga nylon. Kahit medyo matagal na maglinis, pero at least, di ba, kampante ba? Yan, lalo na pag sarili niyong baril, no? Gun owner dyan, napakamahal nito. Yan. Ngayon, sisimulan natin ang ating first episode ng ating gun disassembling and assembling, no? Okay. First is from the very basic, safety po natin yung baril, no? Safety natin yung baril. Lagi nating first is magazine out natin, no? Yan, tagal natin yung ating magazine. Kung gusto naman linisin yung inyong magazine, pwede rin. Kasi, yun na nga, marumi rin yan Marumi rin yan sa pagkatatagal. Dito, yung sa CJ, ito, ipupush lang natin to palabas. Tapos, matatanggal na yung spring sa loob. Yan. Yan, ayan na po. Siyempre, tanggal tayo ng magazine. Check din natin yung chamber, no? Kung naka-load ba yan. Kung may bala ba yan sa loob. Diba? Safety po lagi tayo, no? Kasi most common na aksidente sa baril is accidental firing. Marami na pong nangyayari yan. Tsaka masakit po yan. Diba? Lagi po nating tandaan yung cardinal safety ng baril. Okay? Think always the firearm as it is loaded. Okay? Okay, ngayon, ang susunod ay ito, para makita nyo yung part number. Ito naman ang yung slide stop, no? Tanggalin natin yung slide stop para matanggal yung ating slide, no? Ito yung slide. Yan. Sa mechanical ng CJ, kung napansin nyo, meron siyang guhit dito, no? Yung guide niya, guhit sa bakal, no? Sa frame tsaka sa slide, meron yan. Yan po ay ikakak po natin yung ating slide, no? Na dapat ito is mag-align siya dito. Once ma-align yan, yung slide stop po natin ay matatanggal po yan. Okay? Once ma-align yan, ipupush lang po natin tong pin. Ito yung extension ng slide stop, no? Mukha siyang pin na malaki. Ito, para siyang button. Okay, ipupush lang natin yan. Tapos, mapupush yan, mauusli yung ating slide stop. Ito. Okay, ganun lang. Okay. Tignan nyo maigi. Yan. Align na siya. Yan. Tapos yung ito matatanggal na yan.
Okay. Ngayon naman is tatanggalin natin yung ating slide. Okay, ito po yung ating slide. Tanggalin natin. Ayun. Sa field strip mo naman, yung tinatanggalan na natin ay yung slide, no? Slide, magazine, itong recoil spring, tsaka itong recoil guide, no? Tapos yung barrel, yun lang yung tinatanggal natin. Yun yung para from the basic, no? Kung maglilinis tayo, ano natin, gusto natin linisan yung talagang pinaka internal, no? Kasama niyan dito yung internal natin, yung dapat mahugot natin yung firing pin, yung ating extractor ng CC ay ito. Yan, ito yung extractor. Okay, mga katutles. First is tanggalin muna itong ating recoil guide tsaka recoil spring. Yan. Sunod ang ating barrel. Yan. Ito yung field strip, no? Para basic. Ngayon, yung mga panglinis natin, yung CLP. Patapos mo natin malinisan, ilalagyan natin yan ng gun oil, yung mga singit-singit, no? Yung mga may metal to metal contact. May mga metal to metal contact ay kagaya nito, yung gilid ng slide. Yan. Tigyan po natin, pero yung kaunti lang, huwag naman yung parang nagprito ka ng itlog. Di ba? Tumutulo na, huwag yun. Yan, pag nilagyan nyo yan ng kahit patakan nyo, tapos slide nyo yung oil, no? Slide, ganyan. Tapos kung may mga excess oil, punasan ng malinis na cotton, no? Yan. Yun pala yung meron na din kasing iba na yung copper, no? Copper built up na sa loob ng barrel. So may mga aftermarkets po na mga panglinis, no? Yung copper remover. Yan yung ini-spray dun sa loob para yung build up ng copper, no? Nung slag ng projectile po natin matanggal, no? Tsaka kung ano man nilagay nyo dito, iba nilalagay ng gun oil, no? Kailangan po natin yan huwag natin hayaan na may langis yan dyan sa loob, no? Kasi nagbi-build up yan ng carbon, no? So meron po tayong tinatawag na cleaning patch tsaka yung cleaning rod ng pistol. Yung cleaning patch po natin, daanan po natin na ng cleaning patch para makita rin natin kung talagang may dumi pa rin ba sa loob, no? Ulitin natin again yung malinis na cleaning patch, daanan natin, tusukin natin ng cleaning rod, no? Hanggang makita nyo na wala na siyang dumi o yung carbon na deposit, no? Tsaka natin na malinis na yung loob ng barrel natin. So maingat lang po tayo sa paglinis, no? Dapat yung mga nylon brush yung gamitin. Sa akin nga, kasi yung mga copper brush o wire brush, may tamang paglinis doon. Pero kasi pagka pinasok mo yung copper brush dito, tapos inulit-ulit mong salsal ng ganyan, masisira yung bore. Although yung mga cleaning rod, yung handle niyan naiikot naman para sabay sa ikot ng bore guide, hindi pa rin ako kampante sa ganun, diba? So although matagal yung paglinis ng kung nylon brush yung gamit mo, pero at least kampante ka ba? Okay, next na tanggalin natin yung pin.
no? Pin na nakatusok dito. Ito yung firing pin, no? Yan, yan. Yung parang lock niya sa firing pin, no? Para hindi siya malaglag. Ayun, yung tanggalin naman natin is yung sa extractor. Meron din yung pin. Ito yung pin niya. Okay. Ito yung pin niya. Extractor pin. Yan. May mga spring yan. Dapat yan. Maingat tayo kasi dapat di yan mawala. Diba? Ito yung nag-extract ng bala. Pagkatapos ng pumutok, ito siya yung nag-extract ng empty cartridge slug. Yan, hugutin natin itong ating firing pin. Yan, di ba? Ang ganda po ng design ng CZ75. Napaka-compact, hindi siya complicated. Kumpara sa ibang baril, ang daming parts ng slide para mahugot lang to. Okay, meron ba po ito? Yung black stop niya. Yan. Yan na, tanggal na ang ating basic component ng ating slide, no? Pwede natin yan linisan. Yun na nga, brush lang. Brush. Diba? CLP guys. Ayun naman, dumayo naman tayo dito sa kabilang dayo, mga katutlis. Yan. Siyempre, kung field strip lang ang gagawin nyo sa baril, tapos linis, brush ka dito, brush ka dyan, hindi pa rin sapat, no? May mga carbon deposit pa rin dyan, sa sulok. Okay? So, kailangan talaga natin ng ma-disassemble. Ito pala guys, mga katutlis. Okay? May component tayo sa baril, tinatawag na sear, no? O paano ba ito explain? Para siya yung nakausli, no? Nakausli siya, nakakonekta siya sa trigger, tapos yung sear, tapos yung hammer, no? Itong hammer. Yung baril po kasi ay design siya, meron siyang natawag na slot, no? Parang halfway through the trigger dito, hanggang dito siya, no? Para siyang pre-opening, tapos tsaka yung parang main door ng trigger, no? Pagka yung trigger yung lumagpas doon sa slot, doon na yung tatrabaho ang sear na nakahawak doon sa hammer, no? Pag ito ay nakalabit ng tawag dito yung matawag ito guys, nabubulol na ako. Pag ito ay nakalabit mo completely, yung sear po ay bibitaw ng contact, no? Yung parang lock ba, ma-unlock yung sear, tapos yung hammer po may spring dito, itutulak ngayon yung hammer si firing pin, which is dito. Once matulak po to siya, tusukin naman niya yung primer ng ating ammo, tsaka may explosion. Ganun po. Kaya yun lang, in-explain ko lang. So tatanggalin natin yan, yung safety muna. Okay, diba? Tapos tsaka yung panel po natin, tanggalin po natin. Magkabilaan po yan, left and right. On your left, on your right.
Yan. Tanggalin natin ito. On your left. On your right. Okay. Yan po. Okay. Ito po, may mga spring po tayo, no? Yan, ito yung sear natin, no? Yan. Ito. Yan, yung spring. Okay. Now, natanggalan natin yan. Pwede natin linisan yan. Diba? Brush rin. Dandan lang tayo sa pag-brush kasi itong ejector natin, maputol ba? Diba? Lagot kayo ngayon sa mga putol yan. Tapos ito, tagal natin itong mga dito sa main spring po natin, no? Main spring, tagal natin to. Yan, ito. Yan. Dito, may mga carbon deposit din po dyan. Pag matagal din yung nilinisan. Dyan, ang kapal ng parang burak yan. Dyan, kapal ng burak. Pwede itong hugutin tong pin. Yan. Tsaka itong hammer. Yan. Kung gusto nyo yung baklasin ito, may mga pin din naman. Yan. Tsaka kayo mag-brush. Siyempre, meron pa tayong sa ating trigger natin. Tagal natin ito. Yan. Diba? May pin dyan, no? Yan. Tagal lang yan. Tapos sabay hugot ng dandahan. Yan. Yan na po. Yan. Ang ganda linisan, no? Diba? Yan. Okay. Yan. Ito yung sa magazine catch. Tapos ito yung sa magazine catch. Yan. Bring nyo po yung linisan niya, no? Kaya kailangan talaga naka-organize yung ating workstation, no? Para hindi po pawala-wala ang ating mga parts. Baka pag assembling na, no? May sobrang tornilyo. Naku po. Okay. Yan lang po mga katutulis, no? Yan. Yan. Okay. Dito naman, din natin itong tanggalin itong iron sight po natin, no? Yan. Yan. Yan yung ating iron sight. Kasi sa factory settings po is nakafix na po yan dapat. Pwede yan tanggalin pero kung ano kasi mapiktuhan yung ating sight alignment, no? Meron namang kagaya nung CZ Shadow 2 is adjustable po ang iron sight ng baril ng CZ Shadow 2. Yun. Pag-inulit na natin tanggalin yan. Yan po. Okay. Dandahan natin ibalik. So, ika nga. First in. Kung ano yung unang tinanggal, yun din yung huli. Okay? Yan talagang pinaka-basic. Okay. Yan. Okay, natin ito. Yan. Yung ating trigger assembly natin. Pati yung ating hammer. Pati yung ating mainspring namaya. Yan. Yung ating pin. Yan.
ating share natin. Yes sir. Ating mga panel magkabilaan. Yan. Ating okay, establish natin ang ating firing pin, extractor pin, firing pin, ang ating barrel, ating recoil spring, and recoil guide. Balik natin. So again nga, no, lagyan po natin ng gun oil yung ating barrel, yung metal to metal, diba? Ito, kaya punas-punas lang, hindi yung hindi yung magmamantika talaga. Okay. Yan. Tapos balik natin itong ating slide. Yan, balik natin slide. Tapos ang ating slide stop, no? Again, sa pagbalik, huwag lang kalimutan, dapat nakaline yung dalawang guide, no? Once nakaline yan, itulak na po natin yung slide stop natin yun sa butas, no? Yan. Kasi nakakonekta yan dun sa yung sa barrel, may parang butas yung sa ilalim, yung nakakonekta. Okay. Para mag-show-moy. Okay mga katutlis. Yan na po. Tsaka yung ating magazine. Yan. Tapos insert mag. Rock 3 times. Diba? Show clear na. Show clear. Rock 3 times. Hammer down. Okay mga katutlis. Tapos na po ang ating pag-assemble at disassemble sa ZZ75. Ito ay 9mm. So yan ang ating caliber po ng ating barrel. Okay, sana po nagustuhan nyo ating topic ngayon, ating first ever video topic po about sa barrel. Okay, kung may request po kayo, mga suggestion, violent reaction, comment lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.